Mainit na balita. Punta kayo tumaya forever. Kasi wala, di ba kayo mananalo dun sa loto? Dahil si Lisa Tanas lang, di ba? At si Milyonaryo, di ba? Mismo dun sa greetings na, pabarinig natin ulit ito. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Yan ang bati ni Lisa Tanas at totoo nga, nasama-sama sila naging milyonaryo habang kayo ay nagugutom. Kaya boycott ang PCSO ngayon. Dahil hindi naman napupunta sa tama ang inyong mga taya. Di ba? Nagsama-sama silang naging milyonaryo. Forever wag kayong tumaya hanggat hindi napapanagot ang mga demonyo dyan sa PCSO at si Lisa Tanas. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Paghinto sa lotto betting ng mga Duterte supporters, tuluyan ng ikinasa. Kaugnay nga sa usap-usapang zero remittance ng mga OFWs ay isinabay na din ang panawagang tuluyan ng ihinto ang pagtaya sa loto bilang pagpapakita ng suporta kay FPRRD at upang kalampagin na din ang ahensya ng PCSO na di umano ay matagal nang nababalot ng anomalya. Sa isang Facebook post nga ng sikat na political vlogger na si Maharlika ay binanatan nga nito ang ahensya ng PCSO at sinabihang ipaliwanag ang di umano'y imposibleng 433 jackpot winners noong 2022 at panagutin na nga ang di umano'y mga nasa likod ng nasabing kalokohan. Muli tuloy lumabas ang usap-usapan kung nasaan na nga ba si Senator Raffy Tulfo na siyang namuno sa investigasyon ng Senado patungkol sa di umano'y malawakang dayaang nagaganap sa loob ng ahensya ng PCSO, ngunit matapos nga ang nangyaring pagdinig ay tila biglang tahimik na agad at magpasanggang ngayon ay wala pa ring napapanagot at maging ang kanilang general manager na di umano ay posibleng sangkot sa kalokohan ay nakaupo pa rin sa naturang ahensya. So tarantang-taranta na sila ngayon. Natatakot sila dito sa impact. Ay, wait. Go zero remittance. Ayan. Sabi niyan yan. Go zero remittance. Alright. Support. Fully support po ako sa zero remittance. Okay. Natataranta sila kasi grabe ang magiging impact nito. Maliban pa sa worldwide protest, tapos worldwide zero remittance, mararamdaman nila ang hagupit ng taong bayan. Iparamdam natin. Okay? Not only that, even ang loto. Kapopost ko lang sa Boljakan natin, mga kababayan, sa ating Boljakan post, Facebook. Ano ang sabi ko dito? Alright? Ang sabi ko sa inyo ay, okay ba? Okay. Ano sabi dito? Okay. Oh, ito si Satanas. Oh, nawala. Akala ko nawala na si Satanas. Sabi ko dito, boycott PCSO Lotto. Panagutin ang polboronic na gobyerno. Isabay nyo to. I don't know kung how frequent no ang tayaan sa loto sa Pilipinas. March 28 to April 4. Huwag na kayo tumaya forever. Kasi wala, di ba kayo mananalo dun sa loto? Dahil si Lisa Tanas lang, di ba? At si Milyonaryo, di ba? Mismo dun sa greetings na, pabarinig natin ulit ito. Just wanted to wish you a happy 60. Hi, Mel! Or should I say Milyonaryo? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Oh, nakita nyo? Last year yan. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Yan ang bati ni Lisa Tanas at totoo nga, nasama-sama sila naging milyonaryo. Or should I say milyonaryo? Habang kayo ay nagugutom. Kaya sabi ko kanina, nananawagan kami sa lahat ng Pilipino na itigil ang pagtaya sa PCSO Lotto hanggang hindi nila naipaliwanag ang imposibleng 433 winners or jackpot winners noong 2022. At panagutin ang lahat ng anomalya ni Langka Robles at ni Lisa Tanas na nagsama-samang naging milyonaryo. Saan galing mismo ang sama-samang maging milyonaryo? Sa bunganga ni formalin-inspired Lisa Tanas.
Sabi ko pa nga, magsama-sama tayo, walang tataya sa loto hanggang walang linaw at katarungan at pananagutan. Hindi tayo papayag na lokohin. I-boycott ang PCSO ngayon. Dahil hindi naman napupunta sa tama ang inyong mga taya. Diba? Nagsama-sama silang naging milyonaryo. Kasabay ng zero remittance, isabay nyo na rin yan mga kababayan. At sa loto, forever wag kayong tumaya hanggat hindi napapanagot ang mga demonyo dyan sa PCSO at si Lisa Tanas. Yan ang katotohanan. Now, I think kung recent ba yun, tinanong na naman si Bangag na parang sinasabi niya, sir, sinasabi ng reporter, tinanong ng reporter, I think that was latest, can you categorically deny about yung pagpupulburon niya? Anong sabi niya ulit? Tatawa na naman siya. Hindi daw niya i-dignify yung mga ganong tanong. Mga kababayan, kung hindi ka pulboronic, kung ako tatanungin mo ako, Marlica, umamin ka nga, can you categorically deny or admit nagpupulburon ka? Ano sasabihin ko? Jutang Gina, hindi ako nagpupulburon, period. Bakit hindi masagot ni Bangag? Kasi authenticated siya na user ng D. Okay, ng pulburon. Dahil pag niran mo ang sistema ni Bangag, makita mo naman ang manifestation sa ngiwi niya, addictus talaga. Ulit-ulitin ko, dala-dala ko ang authentication ng forensic expert from California na si Marcos Jr. ay yung video ko na ipinakita sa inyo ay hindi po AI, kundi authenticated na organic or hindi siya deepfake or whatever. Kaya nga galit na galit sa akin ang gobyerno ni Bangag, yung NBI na sinasabi nila apektado sila sa mga fake news na pinapakalat daw natin. Mga kababayan, hindi po fake news ang pinapakalat ni Maharlika. Dahil tina-challenge ko nga si Marcos Jr. Di ba may kapangyarihan siya? Kung fake news, ulit-ulitin ko, yung video na authenticated na sinasabi ko, bakit hindi sila nag-file ng case since July 2024 pa against me to that particular video na sinasabi nila na deepfake para magkasagutan kami, magharapan kami sa korte para mapatunayan ni Bangag na ako ay nagsisinungaling, kailangan nilang mag-present ng kanilang sariling forensic firm, my forensic firm, at yung third party ng i-require ng korte. Okay, well, yung legitimate lang na firm, kumbaga, not firm, ang tawag doon, na agency, anong tawag mo doon, sa mga forensic experts. Doon kami magbakbakan sa court. Pero hindi gagawin ni Bangag yan. At inahamon ko din si Bangag, si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., yung asawa niya si Maria Lourdes Barcelon, na minessage si Lisa Tanas para i-facilitate ang mga dokumento para i-expedite ang mga illegal na dokumento na ginawa nilang legal para ipakidnap ang 2 bata sa Turkey. I challenge itong mga putang inang ito. Yan yung case na i-file nyo sa akin na sinasabi nyong fake news. Para once and for all, magbabakbakan kami sa korte dahil hindi ko naman sila inuurungan. Ngayon, mga babayan, ito yung dahilan kung bakit gagamitin daw nila yung Interpol, ay hunt down nila ako sa Amerika kung saan man ako, din nagpadala sila ng assassins para dukutin ako and everything. Kasi ito yung sinasabi, fake news pala defamatory pala yung sinasabi ko Bakit hindi sila mag-file ng case? Bakit fabricated crime ang gagawin nila, ang ginagawa nila? Maggawa sila ng mga peking address para maisakatuparan nila yung mga warrant of arrest na yan na pinapakita niyayabang nila against me. Merong batas. Okay? Na pwede nilang gamitin kung gusto nilang lumaban ng parehas. Pero hindi sila makalaban ng parehas, kaya ang ginagawa nila ngayon, pananakot kay Maharlika over my alindog. Sabi ko nga kay Inday, nung first time ko siya na-meet kay Vice President Sara, hanggang sa huling alindog ko, hindi tayo susuko para ilaban ang katotohanan para sa mamamayang Pilipino. No turning back na po. My life from
regular bata na makulit, happy-happy lang, nagbago na. At hindi na ako makabalik doon sa buhay na simple lang, na I can, na happy-happy lang. Pero ngayon, dahil tinatarget ako ng mga kalaban, I have to protect myself. Kasi, nasa Europa ako ngayon, they can hire gurgurero. Remember, anong sabi ni Satanas? Madali lang siyang tumawag ng mga Romanians para gumurgur ako. Dapat na malapit ang Romania dito, anything is possible for them. Diba? Galing yan sa bunganga ni Satanas. Diba? So, ito yung ayaw makita ng gobyernong bangag kasi ito ay magiging palatandaan o magiging patunay na talagang sukang-suka sa kanya ang gobyerno, sukang-suka sa kanya ang mga OFW o ang mga Pilipino dahil sa ginagawa niya. Although, maapektuhan ang mga pamilya, I don't think so. Di kung 1 week lang ang panawagan, edi magdildil muna tayo ng asin. Kasi ako dito sa Netherlands, nagdidildil din ako ng not really asin, pero kumbaga matuto muna tayong mamaluktot. Kumbaga equivalent ito sa ibang nagpa-fast, diba? Nagpa-fasting sila. Okay? Nagpa-fasting sila, 'di ba? To show their protest, 'di ba? Na hindi sila sang-ayon. Okay? No offense dito sa mga sinasabi kong tanda, si Enrile lang exempted lang siya kasi inuugat na 'yan, 'di ba? Tinutubuan na ng ugat, ayaw pang gumawa ng tama para sa taong bayan. Kumbaga magugurgur na lang, lalamunin na lang siya ng lupa sa anytime, 'di ba? Puro papagiganti ang ginagawa sa OFW. Kasi nga magkakasabwat sila. Ito din ang sentimiento ng Malacanang, mga bangag sa Malacanang. Dahil ayaw nilang tigilan ang mga Duterte at ang taong bayan sa kanilang pananakot. Dahil nga, mga palangga, apektado sila sa larangan ng social media at ang mga tao talaga ay nakikita mong pinagtatawanan si bangag. At pinagtatawanan si Satanas dahil ngayon may mga satire post, may mga memes, okay, na lumalabas na parang kabote si Satanas. At sinasabi nila na ito daw ay fake news. Apektado na daw ang mga bangag dahil sa ginagawa ng mga tao sa social media na nagpapakalat ng fake news. Yung mga meme, yung mga ginagawa ng ating mga talented na mga kababayan na sinusuotan ng diaper si Satanas, may mga pa-dance-dance yan. Satire po ang tawag dyan. Hindi yan fake news. Yan ay ginagawa yung mga yan para sa entertainment purposes, not as a news. Hindi naman news yan eh. Kasi ang balita, pag sinabi mong news, merong elemento ng what? 5 W's and 1 H. If you talk about journalism style, journalism technique, hindi naman journalist yung mga naggagawa ng memes. So, apektado ang mga bangag kasi nga, mga kababayan, nakikita ng taong bayan na papunta na road to perdition. Okay? Na nga, itong gobyerno ni bangag. Kaya sila apektado ngayon dahil nakikita ng taong bayan ang mga Filipino abroad all over the world, Europa, Amerika, Asia. Nakita nyo, di ba? Apektado sila na nakikita nyo, not only you, but internationally, nakikita na nagmamahal ang mga Pilipino kay Pangulong Duterte at hindi sang-ayon ang mga Pilipino abroad na si Pangulong Duterte ay kinidnap at ipinagkanulo ng traidor na si Marcos Bangag. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. So kaya ngayon, naaalarma sila dito sa zero remittance. Wala pong batas na nagbabawal sa mga OFW na magpahinga muna sa pagpapadala. Anyway, nakakapagod naman sa mga OFW ang pagpapadala ng pera, di ba? Wala nang natira sa inyo dyan. Buwan-buwan ang sweldo ninyo, puro resibo na lang sa pagpapadala sa inyong mga mahal sa buhay. Yan ang katotohanan. Yan ang nangyayari sa ating mga OFW dahil kung nung ako ay, ang aking family ay nasa Pilipinas pa, but I'm glad they're here. All of us ay nandito na kami. So, nakatakas na ako sa ganyan dahil ang aking mga
pamilya ay nagkaroon ng mga trabaho sa Amerika. So, hindi na ako nagpapadala talaga. So, mga tulong-tulong lang, yung mga palangga, pa konti-konti, yung mga random, di ba? But anyway, walang batas para pagbawalan o manawagan kami o magpahinga muna tayo. Hindi ba pwede magpahinga muna? Dahil nakakapagod na magpadala ng pera. Dahil ang mga OFW, linis dito, linis doon, duty here, duty there. Tapos yung pera nila ay napupunta lang doon sa kanilang mga kamag-anak at wala nang naiiwan sa kanila. Kaya sila nga dito nagtipid-tipid ng mga noodles na lang, mga tuyo-tuyo. You know what I mean? Wala pong batas na nagbabawal sa OFW na pag nagpahinga sila o nag-show sila ng protest dahil sa ayaw nila sa ginagawa ng bangag sa pangingidnap, ibabawian mo ng pribilehiyo na iyon ay inakma sa kanila ng batas. Tapos bigla niyong iti-twist, babaguhin niyo. And this is very bangag. Kaya talagang dapat manindigan na kayong lahat. You have to speak up. Kaya nga galit na galit sila sa akin eh. Diba? Kaya gusto nila akong, what? Ang sabi ni Santiago, na sanay gumurgor ng tao. Alam ko, sanay kang pumatay ng tao, Santiago. Okay? Huwag mo kong sinisindak-sindak. Lahat kayo mga buwaka ng genimes nyo, huwag niyong sinisindak-sindak ang isang Maharlika. Alam kong gumugurgur ka. Diba? Humahawak ka ng baril, gumugurgur ka ng tao. Kaya kung magsalubong tayo, na may hawak ang baril, madali lang sa yung gumurgur ng tao. Ako, ni isang tao, lamok lang ang nagurgur ko. Kayo, sa Bangag Administration, sanay kayong magpadala ng assassins sa akin at sa iba pa, sanay kayong kumitil ng buhay ng tao. Hindi na yan bago. Now, mga kababayan, so eto tatargetin kayong mga OFW. Pero wag po kayo matakot dito. Hindi ito, pag ginawa nila ito ng Kongreso, which is, obviously, ginagawa naman nila talaga ang panggigipit, then, sabi natin lahat, yung power nila ay hindi naman yan galing sa kanila. Galing yan sa inyo. That's why kung nakikita nyo na sobra na, sinisikil na, which yun ang nangyayari ngayon, you have to speak up. Kailangan nyo manditigan. Huwag kayong matakot sa sinasabi nila na tatanggalin ang pribilehiyo ninyo. Dahil pag natakot kayo, panalo na naman ang mga julul. Huwag kayong magpadala. Ipitin nyo muna March 28 to April 4. Kung pwede nga, 1 month. Kung ako nga lang, 1 year para, makapagpahinga naman kayo at magkaroon kayo ng savings. Sabihin nyo lang dun sa mga pamilya nyo sa Pilipinas, magbanat na muna kayo ng buto o pumila na muna kayo dun sa mga ayuda nila. Total, may mga ayuda naman ang mga bangag para bilhin, bilhin ang pagkatao ng mga Pilipino. Di kunyari, tanggapin nyo lang yung pera, pero wag nyo iboto yung kanilang mga kandidato sa Mayo 12. Total, ang sabi ni Bangag, maalwan ang Pilipinas. Bakit pa nga pala kami magpapadala dyan sa Pilipinas, ang mga OFW? Bakit kailangan magpadala ang OFW kung maalwan ang buhay sa Pilipinas? Di you provide. The government will provide. Bakit ang mga OFW magpo-provide? Risgo ng gobyerno ang mga tao dyan sa Pilipinas para bigyan ng livelihood program. Bakit umaasa kami kayo sa amin na nasa abroad? Di para magbidabidahan. Ang Bangag na administrasyon, dapat ganito ang sagot niyan. Huwag kayong mag-alala, mga pamilya ng OFW. Ang Pangulong Bangag ay bibigyan kayo ng livelihood program. Dito sa lugar na ito, QC, Bicol, or whatever, dito ay mayroong mga opportunities na pwede kayong magtrabaho para hindi na kayo umasa sa inyong mga kamag-anak sa abroad para matuto kayong banat ng boto. O diba, di matuwa sa inyo, baka magkaroon ng reversing na okay pala ang gobyerno. Anong kinatatakot nyo? Ibig sabihin, takot sila na makita ng mga bangko, mismo ng government na, imagine mo kung tumatanggap, I don't know, let's say for example, 1 billion, example lang naman, let's say for example, 1 billion a day ang tinatanggap ng gobyerno ng Pilipinas from OFW o from Filipino abroad. Imagine mo, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 7 billion. Example lang naman to ha. Hindi ko sinabing factual yan. 7 billion for 1 week ang hindi matanggap ng gobyerno
Ramdam nila yan. Ibig sabihin, so powerful our voice. Yun mga palangga. Yun mga kababayan. Kaya sila takot na takot. Yes, Jetro, salud po sa inyo, minamahal kong OFW. Basahin natin si Jetro. Maganda yung message. I support zero remittance. Ang totoo niyan, natataranta ang mga kawatan sa zero remittance dyan. Kasi sila sumasahod. Tama ka, sir. Jetro. Ken, thank you very much. Karen, thank you. Okay, si Maya. Mia, Pochi, libre man ang travel tax, mga pinapadala naman para pera sa Pilipinas, hindi nagkakasya dahil sa mahal ng bilihin plus minus pa nga kasi nadagdagan ang padala. True. Sabi ni Arlene Sarmiento, wow, thank you Palangga. Ano po email ni Palangga? Sinend sa info. Yung email ko. Okay. I think it's there. Ayan o. Maharlika, ayan, network@protonmail.com. Okay, mga kababayan.